In celebration of Ama's first death anniversary, I rented a place inside Manila East Lakeview Farm named Cinnamon Shed. It is actually a bed and breakfast staycation, and we stayed there for an overnight. It is actually owned by a couple named Mr. and Mrs. Jonas and Josephine Ancheta. Now, this particular place, I must admit, I love it. So from the entrance, no, ang una niyong makikita ay yung kanilang outdoor kitchen. And I just love the place, really. Not just the fixtures, but as well as yung ginawa nilang theme. Christmas na po sila, no? So kung makikita niyo po, lahat po ng fixtures and furnitures nila were made of wood. At yun yung nakakatuwa, no? A shade of white and brown and nude colors na nagko-complement. So nakikita niyo yung mga Christmas decors nila. So we were also provided for free ng brewed coffee. Tapos ito yung ine-enjoy ng mga pamangkin ko, yung sungka. So itour ko lang po kayo sa kanilang kitchen. As you can see, meron silang electric oven. Ayan siya. And then they also have this modern stove. Kompleto din po sila ng condiments and basic utensils. And to add color to their white kitchen motif is yung poinsettia. So, ayan naman ang kanilang dish drainer. So, kompleto po ang kanilang mga electrical appliances. They have this coffee maker, a rice cooker, thermos, and microwave oven. So, maganda rin yung kanilang parang drawer, no? Nandyan po nakalagay yung kanilang mugs and plates na aesthetic. Makikita nyo pagkatapos ko nitong i-video yung mga pictures. So, we're also provided with pre-use of the ref. At dun sa ibabaw ng kanilang ref, may Christmas decor din. We were also provided for free ng 2 galon ng mineral water. So, saan ka pa, no? Napakaganda pong magstay dito. So, mag-book na po kayo dito sa Cinnamon Shed. At pag kayo naman po ay lumabas from their outdoor kitchen, ang makikita nyo po ay yung 2 adjacent toilet and bath. So, dalawa siya. So, hindi kayo pipila. Kung marami kayo, meron kayong magagamit na 2 toilet and bath. So, let's open the light. So, ayan siya. O, diba? Spick and span. Napakalinis po nito. They have shower. Tapos, malinis ang kanilang toilet talaga. Pero, syempre, they also have this tabo and timba. So, gusto ko yan. Kasi, mahilig akong, hindi ako gumagamit ng shower. Nabisto nyo tuloy. No? Hindi ako mahilig sa shower talaga. Ito yung kanilang second toilet and bath. Malinis din po, no? Pristine at gusto ko yung color na ginamit nila dito, nude and shade of brown. So, meron din silang timba at tabo, pero meron din silang shower and bidet. So, let's close the door. Let's proceed to the entire ground. So, ito po ay ginagamit para kung gusto nyong mag-ihaw. Yan. Yan ang ihawan nila. So, from there, diretso naman tayo to another, no, hut. Ito yung sinatawag nila na resting hut. Bakit? Kasi, ayan, kung makikita nyo siya. O, di ba, buong pamilya, pwedeng dito ay magkwentuhan. Merong table sa gitna. Ito naman po yung una nilang teepee house. Yan yung una. Diyan ho kami magstay ng mga 4 gets. Kasi ang mga bagets ay doon sa kabilang, sa isa pang teepee house. 2 kasing teepee house. This is what they call their coffin nook. Kung saan ginawa ko naman at dinecorate ko naman in celebration of life ni Ama. Kasi nga, first death anniversary niya ngayon. Maganda tong coffee nook nila kasi merong mga mugs, may Scrabble, no, may Bible din po. So, ayan ang aking decoration.
for a mass celebration of life. Nagkabit lang naman ako ng mga the usual, 'di ba, na ginagamit. And then yung mga pictures niya. Syempre kasama din naman ang picture ni ina. Yan. Pero dahil si ama ang nagse-celebrate ang first death anniversary, siya yung may solo. So Christmas na rin po ang kanilang mga throw pillows. Imagine. Oh, I just love the set. Yun pong 2K, gagamitin ko po yan bukas. Kasi gagawa rin ako ng reels dahil finally, I have reached my 2,000 followers. Yay! Congratulations to me. So ito yung puno ng papaya. Yan naman pong natutumbok na yan na may ilaw. Yan po yung cinnamon tree. Oo, yan po yung cinnamon tree. Hinahanap ko yung bunga. Wala palang bunga yan. Bark pala yung ginagamit. No? Para sa cinnamon tree. Ginagamit ko yan sa mga pagbibake. Ito naman ho yung TP house kung saan nagstay naman yung aking mga pamangkin. And this particular pathway leads to bunga, ano po yan? Mango tree. To the so-called bonfire place. Kaso hindi na namin nagamit. Madilim po siya, sorry ah. At ako naman po ngayon ay patungo, no? O, ayan. Kita nyo? Tahimik, no? Hindi na humagulo yung aking mga pamangkin kasi nagpapahinga sila. So, I will show you naman dito sa swimming pool. Ayan. So, patungo na po ako ngayon sa swimming pool. Alam nyo, napakaganda ho ng kanilang pool. Very ideal kasi hindi naman masyadong malaki. Just for family. Pero napakalinis po ng tubig. Natitempt na nga akong mag-swimming. Pero nung trinay ko yung water, hindi ko kaya yung lamig. So, balik tayo ngayon doon. Siyempre. Gabi po ngayon, as 7 p.m., no? Time check lang, 7 p.m. So, ako po ngayon ay pabalik na ulit doon sa open kitchen. At from here, nakikita ko na mukhang nagising ang aking sister at ang aking pamangkin na si Alexa. Ayan sila. Mukhang si Alexa po, ito yung aking third princess. Kung tawagin ko siya third princess, ay mukhang nagcha-charge. O diba, komportableng nakaupo sa high chair. At mukhang ang akin naman pong sister na si Joy ay magkakape. Ayan. So that's all for now.